Hello Team Authentic all over the world. In this episode, kamusta nga ba ang Puerto Galera after ng bagyong Uwan? Ipapakita namin sa inyo ang situation after dumaan ng super typhoon, and also stranded na rin lang naman tayo. Ipasyal na natin yan. Ipapakita namin sa inyo ang ilan sa mga lugar na sumurprise sa amin at kami ay napawaw. By this time na napapanood nyo to, pinagpipray natin na lahat tayo safe na safe, kaya dyan lang kayo, manood lang kayo and relax. Pero sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan, please do subscribe. Kung magbubuk po kay Bayak Look, ito po yung ating promo code. At kung hotels naman sa Agoda, nasa ibaba pang ating affiliate link. Ano pang gagawin? Tara na, go with me, Mel. I just want us to go. Good morning, everyone! Mayang adlaw, guys. Yan, hindi namin mapagkalakas-lakas yung good morning because today is November 10. So, kadadaan lang nung bagyo kahapon, si bagyong Uwan. And by this time, alam nyo na siguro na stranded tayo. Ito yung, actually, pang second day pa lang namin stranded kasi ang plano talaga natin hanggang 9 tayo dito. Pero nung nalaman namin na papasok nga yung bagyo ng mas maaga, nung 9, ang gagawin sana namin, 8 pa lang, lalabas na tayo. And by that time, grabe, biglang wala na kaagad biyahe. Cancel na kaagad. So wala kaming choice that time, kaya ang ginawa natin, kaysa magmukmok, ang ginawa natin, nag-land tour tayo. And that time, nakita nyo naman siguro, ang ganda pa ng panahon. Ang araw pa that time. Ang araw pa. And then, ayun, kahapon, talagang as in, na-stranded na talaga tayo. Ang worry kasi namin, hindi naman dito sa amin dito, kasi nasa third floor tayo. Kumbaga, alam namin safe na safe kami kahit anong mangyari. Hindi kami mapakali kasi ang worry namin yung sa bahay. Oo, kasi nga, di ba guys, alam namin yung kung paano pumasok yung bagyo, tas papunta na siya sa Manila, dun sa Navotas nga, di ba, medyo mababa kami yung bahay sa Navotas. Kaya yung taga yung nagpa-worry sa amin. Yes, tapos tuwing may update kami na update sa kanila, uy, ganito kalakas yung hangin dito, i-expect nyo na ganyan din. Kasi signal number 2 lang dito sa Manila, 3. And awa naman ng Diyos mio. Upon monitoring, walang ganong nangyari. Malakas lang yung hangin, hindi naman binaha. So by this time, sana po lahat na tayo safe na safe. Talagang yung pinagdasal namin kahapon, hindi kami lumabas. Talagang lang kami, stranded. Tapos pray lang kami ng pray, monitor ng monitor. So but anyways, yeah. So hinahanap na ng katawan namin ng pamamasyal. Masyado na kaming nakulong kahapon. So this time, pakita lang namin sa inyo kung ano yung vibe dito sa Puerto Galera after nung typhoon. Tayo sa beachfront. Nagkaroon na rin sila ng mga windbreaker. Nag-prepare na din sila nung nalamang signal number 2 na dito. Yung signal number 1 pa lang, wala pa. Doon yung restaurant natin. Meron na rin windbreaker. Grabe, lakas pa rin ng alon. So understandable kung bakit wala pa ring biyahe. Grabe, no? Kaya takot na takot kami kahapon. Kasi, ganitong kalakas dito, signal number 2. So, ang iniisip namin, paano na lang sa signal number 3? Awa naman ng Diyos. Lakas ng hangin. Pakita lang namin sa inyo yung situation. Halos lahat tuloy sarado. Kasi dito kapag umaga, lahat din nag-o-offer ng breakfast. Ngayon, wale. Ay, grabe, ang laki nitong alon na to. Ang laki. Aabot na sa atin. Ay! Garay! Basa. Ganyan kalalaki yung alon. Diyos mio. And by this time, nakalagpas na dito yung bagyo. May mangilan-ngilan na naliligo pa din. Wala Ganun talaga. Since na-stranded na din naman, i-enjoy na lang. Kaya ayun na rin ang motto namin now. Since na-stranded na rin naman tayo, and then nabalitaan na natin yung doon sa Manila na okay naman pala, kesa magmukmok tayo. Life must go on. Life must go on. Ipasyal pa natin to. Sayang kasi meron pa tayo ritong mga hindi na-explore kahit pa paano. So ang gawin nga lang natin, punta lang kami ng Port Sandali.
makikibalita, and then iiwan na namin dun yung bag natin, dun sa pinag-arkilahan natin. Tapos mamaya na kami mag-iisip kung mag-extend pa ba kami dito sa White Beach, or doon na lang sa malapit sa port, or sa ibang lugar pa tayo mag-hotel. Yan, hawak natin ang ano natin ngayon, ang oras. Grabe, oh. Grabe yung alon. Diba? Enjoy lang tayo. Wala na tayong magagawa eh. Ito yung mga bagay na hindi naman natin control. Basta by this time, ang importante, lahat tayo safe. And kagabi nga pala guys, yung naging experience namin during doon sa kalakasan ng Bagyong Uwan, grabe, 11 PM nawalan ng kuryente. Yes. Tapos nawalan din ng Wi-Fi. ng Wi-Fi. Tapos pati Nawalan yung data. na smart nawalan. Buti na lang ako, nag-load ako ng Globe ko, kaya meron pa rin kaming Data kahit pa paano. pang-as doon sa naiwan natin sa Nabotas. Yes. So kung hindi, wala talaga, as in walang communication, buti na lang yung Globe kumapit. Oo, umapit si Globe. So may silbi yung dual SIM natin. Parang I love my iPhone 15 Oo. Pro. Nagaling sa HK. Variant ng Hong Kong. Kasi napapakinabangan din yung dual SIM. Lakad lang tayo ng very light. Sarado tuloy lahat. Biglang lumungkot ang Puerto Galera. Samantalang nung Saturday, nakapanood pa kami ng fire dance. At kapag Saturday pala, mas bongga ang fire dance, mas marami pala. 7 sila, di ba? 7. Ayun, oh, may mga debris pa dito. Hello! Ay, sila yung nagpa-fire dance, oh. Kayo po yung nagpa-fire dance doon, no? Oh. Sige po. Oh, ayan, yung mga nagpa-fire dance. Grabe ang sisipag nila, promise guys. Alam niyo, nagpa-fire dance sila sa gabi. Tapos sa umaga, nagtatrabaho sila sa mga restaurants. Grabe, nung sisipag talaga ng mga Pilipino. Ayan, pati yung mga jet ski ngayon nakatabi. Wala ngayon nandito sa dagat talaga. So ayan, ito yung naging epekto ng Bagyong Uwan dito sa Puerto Galera. If ever, ito na yung pang second night or pang second day na ganito yung situation nila. And ngayon naman punta tayo sa port para makibalita doon kung kamusta na ba, kung magkakaroon ba ng biyahe mamaya. Or kung wala man, siguro diretso taga tayo sa Sabang. Yes, or depende pa rin talaga. Basta ang importante ngayon, hawak natin yung oras natin, wala tayong itinerary, dadalhin na natin yung gamit natin para just in case iwan muna natin doon. Basta kapag nagkabiyahe mamayang hapon or gabi, diretso tayo labas ng Puerto Galera. Kung hindi man, ganun talaga, i-enjoy na lang natin yung mga natitirang araw or gabi natin Or dito. yung pag-aantay natin. Yes, kasi mali mo, hindi na rin tayo dito makabalik, di ba? So ito yung pagkakataon, so yun na lang, gamitin natin na para lang tayo nagpapahinga. At the same time, ina-enjoy lang natin. Papunta na tayo sa port. And ito yung situation, ito yung sinasabi naming bayan. Pag-akyat lang to from our accommodation. So business as usual naman. Dito tayo kumain ng barbecue, di ba? Oo, doon banda. May 7-Eleven pa dito. Ito dito, meron mga motorbike rental. Ay, hindi pala, ano pala? Motor trade. Motor trade pala yun, sorry naman. Pero dun sa accommodation natin malapit, meron dun mga nakapost. Just in case lang. Actually, we're praying at that time na sana wala namang ayaw namin nung pagising namin kinabukasan, ang daming, alam nyo na, ang daming natumbang puno, ang daming bahay na ito. Wala naman, awa ng Diyos. Ito yung kinainan natin ng barbecue. Ito, bukas. Business as usual. Awa ng Diyos, maraming salamat sa Diyos. Ito yung dali. Pwede po banda, ang daming mga... Marami ng gabi. Kasi sa lakas talaga ng hangin. So buti na lang walang tumumbang puno. Yung mga dahon lang. Awa ng Diyos. God is so good. Ito meron kaunti-kaunti lang. Bamboo. Basta importante, sa balita naman, wala namang nasaktan dito. Sana sa lugar nyo din, sa lugar din natin. Ayan, dito kita yung mga nalagas na puno. I mean, na dahon. And then, syempre, medyo maputik yung daan. Kaya ganito rin tayo kabagal magpatakbo. Nandito na tayo sa port. And wala talagang biyahe.
Even yung mga paligid na bilihan ng mga tickets, sarado talaga. And then, tinanong na rin namin, imposible daw na magkaroon hanggang mamayang gabi. Kasi yun nga yung iniisip natin baka magkaroon mamayang gabi. Sasakay agad tayo, pero imposible daw. Kasi signal number 2 pa daw. Basta daw pala may signal kahit signal number 1, walang biyahe. So imposible naman daw na from signal number 2, mawawala ka agad. So malamang sa malamang, bukas na daw. Kaya iniisip namin, instead na bumalik pa tayo dito, siguro mag-stay na tayo sa Sabang. At least yun, hindi pa namin na-explore kahit papaano. May kasama pa rin pasyal. And nandito na nga tayo sa Sabang. Para kaming basang sisiw. Kasi ang ginagawa natin, tumitingin tayo sa Agoda ng hotels. And then, hindi namin siya binubook. Kumbaga kumukuha lang kami ng idea. Tapos kailangan natin siyang i-walk-in, magtanong tayo in person. Para nga guys, matanong natin kung meron ba silang generator. Yes. Kasi nga dito ngayon sa Puerto Galera, walang kuryente. To make it sure, para meron kuryente ngayon, sila, tatanungin natin. Yes, so tinanong namin. Naghanap na kami. Ito, yung last namin na pagtanungan, meron din. Tapos affordable din. So, ayan. Ang naging kapalaran natin. Kailangan natin maghanap ng hotel na merong generator. Para sure tayo na matutulog tayong may AC or kahit electric fan man lang. Pero itong binook natin with AC, grabe oh. Diba? Dito talaga maraming guests or tourists. Mostly talaga Japanese, Chinese, Koreans, yung mga nagda-dive. At the fact na naka-diving sila, uniform, ibig sabihin mayroon. Ito yung alon dito, mas aliit yung mga alon dito. Tara. Hindi kasi pwede, di ba, yung motor dito sa pinaka beachfront. So, ginawa natin, iniwan lang uli natin doon sa parking. Ito, Garden of Eden Dive Resort. Puro mga pang-divers talaga dito. And ang daming restaurant. Mas buhay dito talaga sa area na to. Kaya dito na yung pinili natin para marami tayong choices ng pagkain just in case. And sana bukas meron na ferry para hindi na tayo ma-stranded. Ito yung katabi ng hotel natin. Merong sari-sari store. Ito meron pa ritong restaurant. And then again, scuba na naman. Ito yung ating hotel or hostel, Papa Fred's Resort. And then, di ba nagtatanong-tanong kami? Pati doon sa pinanggalingan natin sa White Beach na hotel, puro mga foreigners talagang may-ari. Check-in lang tayo. It's 12 noon pa lang. So, iwan muna natin yung gamit natin. And then, ito na nga. Ngayon palang sinabihan na tayo dahil since generator, kailangan din siya ipahinga ng 2 to 5. Oo, 2 to 5. So, kapag nag-check-in tayo ng 2 p.m., wala rin tayong kuryente. So, might as well. Ay, gusto mo yun? Basta tayo kagad. So, gamitin natin yung pagkakataon na na wala eh. Walang kuryente sa loob. Oo. Yung mag-explore talaga tayo sa labas. Ito yung hotel natin. Ito yung hindi namin narating last time. Tignan nga natin kung anong ganap dito. Ito parang siya. Alam ko na vibe nito. Parang hindi magka-idea sila. Bulabog. Parang ito yung Bulabog. Kaya lang, ang kaibahan, mas maraming turista dito kaysa dun sa Bulabog Beach. Kasi dun sa Bulabog Beach, di ba, mas kaunti. Pero sa Bulabog Beach din, ganun din, mas karamihan din mga foreigners. So, ayan. Ang ganap. Meron pa rin palang mountains doon. Ang aga nila nagiinuman. O, di ba? Stranded ba sa kanila? No problem. Mag-enjoy. Oo. Pero may mga water activities dito. Doon ako lukang-luka.
Actually, kanina kami nag-offer sa ng ng water activities. Akala ko nagjo-joke. Totoo pala. Ayan na yung pinakadulo niya. So ngayon, hanap lang muna tayo ng makakainan. Are you ready to explore? Yeah. Appear tayo. Explore natin yan. Wala tayong magagawa eh. Paulit-ulit sa walang magagawa. Lagi namin kinukumbisi sa sarili namin na hindi tayo, stranded tayo, pero okay lang yan, carry lang yan. Humanap tayo ng ng bagay na ikasisiyan natin. Tapos sabi pa naman namin last time, parang sana pala dito na lang kami nag-stay sa Sabang. Yan tuloy, narinig tayo. Ayan, yung binubulong natin kay Universe talaga minsan tinutupad. Ito yung mga restaurant dito guys. So, yung mga silog meals, mas mura nga dito. Yung 150, doon sa White Beach, 99 pesos lang dito. Oh, mas mura nga. So dito, kapag walang generator, hello po, lagot. Patay ang negosyo. So very much pang turista talaga siya, pang foreigner. May mga money changer. Doon sa White Beach, wala masyado eh. Ito, parang gusto ko mag-samgyup. Ano ba ito? Samgyup ba ito? Parang gusto namin mag-samgyup bigla. Ano ba ito? As in mga pang foreigners yung kainan dito. Ito yung 7-Eleven na tinambayan natin. Tara, hanap lang tayo ng malalafangan. And then, meron tayong isang beach pa na pupuntahan. Nakita lang namin sa map. Dito muna tayo sa parts. Tingnan natin kung may available. Mukha naman. Kasi wala talaga. Wala halos makainan kasi mga wala ng kuryente. Yung iba ayaw magpa-dine-in or siguro mamaya pa. By this time siguro, ayaw pa nilang buksan yung generator nila. Dito na lang tayo. Carry na to. Maglilitsong manok tayo. At saka pork belly. Ito na yung meal natin. Ang ating lunch for today. Ito yung roasted pork. 350 pesos. And then, ito naman, half chicken, 175. Yung rice, 30. Carry lang. Pagpapakaanis tayo sa totoo lang, mas mahal sa Puerto Galera kaysa sa Boracay. Ganyan talaga. At least na-experience natin ang Puerto Galera. So guys, yung binayaran natin ay 676 pesos kasama na yung service charge na 10%. Yes. Pero yung service charge sila sa dine-in lang. Oh, Diyos ko, kaloka naman kung sumingin sa ng service charge sa take-out. Bakit may service charge? Magwawala ako, charot lang. So yun talaga. At least, di ba, alam na natin this time. So yun, kaya ngayon, naisip ko kasi lagi may nagsasabi na bakit ako magpupuerto Galera kung pwede naman mag-Boracay? So nasabi kasi namin na bigyan natin ng chance. Baka naman kasi, di ba? Pero ngayon, unti-unti nga siya nag-ano na, baka yun, kaya ganun yung sinasabi nila. Yung mga naka-experience boat na ng Puerto Galera at Boracay. Kaya pala sila sa Boracay nagpapabalik-balik. Tapos dito sa Puerto Galera, once lang, tapos hindi na sila umuwi. So ngayon, medyo naintindihan na namin. Pero minsan kasi talaga, kailangan mong bigyan ng chance yung isang lugar di ba? At dahil dyan, halika na, mag-ano na tayo, magliwaliw. Ang maganda ngayon kasi, wala kami itinerary, parang ang laya-laya namin. Wala tayong habuling oras. Habuling oras. Tapos wala kami, kailangan mapuntahan natin to. O ito mapuntahan natin ngayon, wala. Kung saan lang namin gustong pumunta, kung saan kami dadalhin ng tadhana. Doon tayo. Tara, let's. Itutuloy na natin ang pag-explore. Meron kami ditong nakitang, ay, ganda Napapasigaw pa talaga ako. Kaya lang, ito yung pagdadaanan natin. Pakita lang din namin sa inyo, basta ang advice namin, kung hindi kayo confident, magmotor or bago pa lang, wag na wag. Kasi, syempre hindi kami makapag-vlog kanina or sa mga nadadaanan namin. Ibig sabihin, delikado kasi. Pero dito pababa. Ito, may pababa. Halimbawa yung mga ganito. Tapos yung pababa niya, biglang liko. Ayan. So, ganito pang gubat ang Puerto Galera. Ayun, yung pataas na naman. Siya, pinakita lang namin, hindi talaga pwedeng mag-vlog. Ito naman yung view. Diba?
nakita nyo na from above, yung... La Laguna Beach Club. Yun pala. Nagtatanong kami, saan po yung La Laguna, something ganyan? Sabi, LBC, ay pala yun, La Laguna Beach Club. And then, ito rin, tong area na to, as in puro mga accommodation na may diving center or school. So, puro diving talaga dito. Alam nyo, ito totoo to ha. Talagang totoo to. Yung Puerto Galera, kung hindi kayo sa beach titingin, apakaganda niya. Kasi paglipad ng drone, ang daming bundok, ang daming forest pa din. Tapos makikita niyo yung mga bay or mga dagat. Yun nga, pagdating kasi sa ibaba, hindi kasi siya yung nakasanayan nating beach. Kaya iba siya. Di hamak na mas maganda siya sa taas. At dahil dyan, umulan! Ito yung itsura nung buhangin niya. Pino yung mga buhangin, pero may mga something kasi. May mga bato, may mga pebbles. And then ito, maliit na beach lang siya. Tapos ang dami rin naka-stay na foreigners. Yung mga magda-dive nga. So ayan ang weather. Simulan na uli natin magdasal na makauwi na talaga tayo bukas. Mukhang nangangamoy ano na naman tayo. Extend. Para tayong nasa bintana. So habang naghihintay ulit tayo tumigil yung ulan. Kasi meron pa tayo sa pangpupuntahan. Oo. So gusto lang namin sa inyong i-share na tama sa Enzo, dito sa Puerto Galera, guys, maraming beaches dito. Tulad dito, La Laguna Beach. Tapos sa likod lang ano na yan, Burol na yan, may panibagong beach. Tapos sa taas ng Burol na yan, nakita namin na nagpalipad tayo ng drone, merong magandang accommodation. Yes. Tapos yun nga sa dinaanan natin, kasi bundok kasi talagang dadaanan nyo eh. Kaya nakakatakot talaga siya. Kaya nasa taas kami ng bundok, makikita mo dito, beach, beach, beach. As in, ganun talaga siya. So marami kayo ditong mapapag-swimmingan. Pero yun nga, hindi nga ito yung nakasanayan natin na beach na ano talaga, Instagrammable, at saka dugtong-dugtong, and then yung talagang fabulous. Hindi ito ganun. As in, more on pang diving lang talaga to, pang water activities. Pero tignan nyo naman, kapag ganito, ang ganda yung tignan, di ba? Grabe talaga yung alon. Pag nag-high tide, for sure, umaabot dito yan. This is La Laguna Beach. Ayan, lipat na ulit tayo. Meron kami nakita ditong overlooking na cafe. Doon, chill na lang tayo, tambay tayo, bago tayo bumalik ng accommodation natin. After mga 20 minutes of motorcycle ride, na spaghetti pataas at pababa, nandito tayo sa Bayview Coffee. Pero dito tayo, pupwesto. Ito ang ganap. Tcharan! Look at this view! Oh, ayan ang pinunta natin dito. This view. Taray, no? Ganda. Ito yung pinaka-cafe. Pwede dito sa loob. So kapag umulan, lipat tayo dito. Ang ganda, oh. This is the price to pay. Para dito sa biyong to. Oh, in fairness, mura ha. Tingnan mo yung mga frappe, ang mumura lang. 95, 120. Thanks. Oh, di ba? Tapos ito na yung view natin. Ang mumura. Sana pala dito na lang din kami nag-lunch. O pati ito, yung mga waffles. Ang mumura lang. Clubhouse 200 lang. Clubhouse 200. In all fairness, mas mura nga dito. With this, panalong view. Ang taray. Ano sa'yo? Ako mag-chocolate ako. Ako mag-milkshake ako. Na? Mango siguro. Taray. Ako magpa-frap ako. And then, tignan natin. Bili man tayo kahit isang sandwich na kakahiyan. Pero actually, parang based sa picture mo, masarap yung clubhouse nila. Kaya lang kasi busog na busog pa ako. Grabe, kagagaling lang natin sa ating lunch. Pero matagal na matubusin niya. Oo. Sige, go na. Order na tayo. Taray dito guys, papairamin ka pa ng telescope. Sa ibang lugar, iba, kahit sa Baguio, sa SM, kailangan mo maghulog muna bago mo magabi. Dito, free na. Kasi Tagaytay, diba? Oo. Ay!
Grabe, ang ganda niya talaga. Ay, may mga nagbabangka. Di ba sulit na sulit? Grabe yung view. Panalo! Ito na yung ating snacks. Sa akin chocolate. Kay Enzo. Mango milkshake. And then, Clubhouse. Chicken. 200 pesos. Oh, so, carry na din. Because, ito nga yung ating view. Sorry naman. Gandang-ganda talaga kami. Malamang matagal kami dito. Grabe. And then medyo malinaw. Hindi medyo malinaw talaga yung tubig dito. Ayan, oh. Kitang-kita yung ilalim. Cheers tayo. Sa gandang view. Yes. Para Cheers, ngayon, yeah. para ngayon, ano na, tanggap ko ng stranded na talaga tayo. Diba, nabiyaya naman tayo ng ganito kagandang view. At saka importante, safe naman lahat. Safe naman pati yung nasa bahay. So, medyo nawala na yung worries. Ang cute ng ano nila, baso nila. Kamusta sa'yo? Sarap. Sa akin In naman all fairness. Manggang-mangga. Sa akin naman, choco na choco. Ganun talaga siya. It's almost 4 p.m. Nandito na tayo sa ating accommodation. Pwede na tayong mag-check-in. Actually, malaki-laki naman siya. But, alas 5 pa daw bubuksan yung generator. Carry lang. Kasi kumapit kayo. Meron ditong swimming pool. Ayan. Ito yung room nila na sea view. Ayan yung nasa Agoda na picture. Misleading. Oh, pero, ayun na nga. Ang sabi nila, Agoda daw ang nagkamali. Ito yung paakyat ng pool area. And then, dito ang room natin. At least merong water dispenser here. Water dispenser. And then, ito yung room natin. Kaya lang wala pang kuryente. Diretso room tour na tayo. May pa-umbrellas dito. And then, meron ditong safety deposit box. Hello! Meron ditong pa-mirror. And merong mini fridge. And then, ay, kompleto, no? Meron ditong mga baso, mugs. Malukong. Tapos ito, malukong. Ano tawag dito? Pinggan. Oh. Tapos? Oh, punong-puno. Huwag kayong loloko-loko. Pero syempre, may bayad. Meron pa yan dito. Ito pa, oh. Oh. Ay! Kaloka naman to! Oh, alam nyo na. May nasama. And then, may AC. May TV. May initan ng water. In fairness, ha, kumpleto. Nakakatuwa siya. Ito yung pinaka-toilet natin. Ay, ang ganda din. Tapos merong hair dryer. May bidet. Pero yung, ano daw, no, hot shower, hindi daw gagana kapag generator. And then, eto yan, meron pang veranda. Uy, sa 1,425 ba? Murang-mura na to. Ay, ang laki pa nung ano, beso. Nagulat ako, akala ko maliit lang. Ang laki nung veranda.
Pero yun nga, syempre, huwag tayo maghangad ng maganda pang view. O, yung magandang view, yun yung sea view nila sa Agoda, nasa 3,000 pesos. Pero kapag direct sa kanila, 4,000 daw. Okay rin na din. Diba? And then, hindi ko na naipakita. Tcharan! Ito yung ating bed. Queen size bed. Ang linis din, no? In all fairness, sana surprise kami dito. And then, meron pa sila ritong pa-fan. And ito na nga yung ating accommodation, Papa Fred's. Dito yan sa Sabang Beach. And nabook natin siya guys sa Agoda. Siyempre, ginamit natin ating affiliate link at nagbayad tayo ng 1,425 pesos per night. Yes! And makikita nyo doon na meron talaga siyang instant discount. So ngayon, eto na, akit tayo sa taas since wala pa tayong kuryente. Magmingming muna tayo. Magmingming pool Hindi pa tayo. kami nakakapagmingming pool, hindi pa rin kami nakakapagmingming sa dagat. So eto na siguro. And sa totoo lang sobrang na-surprise kami. Kung alam lang namin na ganito kaganda tong anong to. Itong accommodation na to, sana dito na lang Dito na lang tayo. para tayo ng 3 nights, di ba? Pero yun nga, nangyari, at least kahit pa paano sa last day natin, experience natin dito. Yes. Akyat na tayo sa pool area. Siyempre, na-expect namin, maliit lang yung pool. Oh. In all fairness naman, maliit. Pero, walang show. May mga rooms pa dito. Diba? Masasolo natin. Tapos meron pang mga rooms dito, oh. Rooms 11 and 12. Oh. Tapos naglagay pa sila dito ng ano. Ay, tawag dito, sunbeds. Oh, diba? Dahil sa walang naliligo, solong-solo natin. Yay! In all fairness. Oh, pwede na ritong mag-dip. Galing sa napakainit na pamamasyal if ever. And then yung view din dito, oh. Panalo! Ang bait nila ate. Ito yung pool area. And then di ba sabi namin sa inyo, meron pa ditong rooms. Ito daw, ang tawag daw dito ay VIP room. Pinapasok tayo. Ito yung room number 12. O tara, habang naglilinis pa sila. In fairness, ay ang ganda din. Ang ganda. Oh, ito pa, oh, yung toilet nila. Tara, dito kami na-excite. Ay, ang ganda. Ganda. Thank you po, ate. Bagyo po, kaya ganito Oo nga po, okay lang po. Ayan, oh. Meron ditong lounge. And then, sige po, maraming sala. May jacuzzi. Ganda. Ay, grabe. Ganda dito sa area na to. And then, okay. At eto yan. Ito ang ating view. Look at that view. Ang ganda. Ay, grabe yun. Tapos sabi nga nila ate, dito daw siguro mga nasa 6,000 yun. Tapos sila rin nagsabi, Mas mura po sa Agoda, sir. nasa 4,000 lang yun. Sabi nga namin, ay ganun nga po sa amin. 1,400 lang namin na book sa Agoda yung Room room natin. Tapos dito sa inyo, 2,000 pesos. Alam nyo na, basta hotel, i-Agoda nyo na yan. In all fairness, ito pala yung magiging plot twist. Di ba? Kasi yung worries natin kahapon, yung worries namin kanina, at least ngayon, di ba? Ito pala yung magiging kahinatnan. Ang ganda ng mga napuntahan natin. Nakapag-relax din tayo dun sa cafe. And then ngayon, hindi namin in-expect na ganito kasi nga, basta binook na lang namin yung hotel. Na hindi namin alam na meron palang pa-swimming pool. Basta ang hinahanap natin kung ano yung mura. Kung ano yung mura at saka kung ano yung merong kuryente, yung merong generator. And then, ito yung na-enjoy natin. Ito yung plot twist. And then, mamayang gabi, ilakad pa namin kayo doon sa Sabang. Tignan natin yung ganap kapag kagabi. Di ba? Who would have thought na itong stranded vlog natin magiging ganito kasiksik, kapuno?
Magandang gabi, everyone! Guys, 9 PM na at sinadya talaga namin lumabas ng ganitong oras para makita talaga natin yung pinakaganap dito sa lugar na to. Yes, tignan natin kung ito yung oras ng exciting part. Pero ito yung mas nakakaloka. Atayin natin. Ang lalakas nung alon, nakakaloka naman. Lalo na siguro kahapon nung kasagsagan ng bagyo. Parang nagkamali yata kami. Parang wala pala ritong nightlife. Tignan, ang hina tuloy ng boses ko. Doon yata sa pinakagitna. Baka nasa tagu-tago. Charot! Guys, na nakikita ko sa mga napanood ko, nasa mga alley. Actually, yun nga sa mga alley. Pero sa totoo lang ha, natatakot kasi kung pumunta ng mga alley. Natatakot ako sa mga pwede naming ma-discover. Natatakot kayong pumasok sa mga alley-alley, guys. Basta isang ikot lang tayo. Yun lang. Tapos kakain na kagad tayo ng dinner. Basta pa lang natin yung gabi dito. Oo, huwag na tayong masyadong explore kasi hindi rin naman kami nagna-nightlife. Kapag ka umaga, tanghali at hapon, buhay na buhay itong harapan. Ngayon kaya, nasaan sila? Charot! Nasa mga loob ng alley. Anong mga kaganapan? Bakit wala sila dito? Diba? Dito lang tayo. Punta rin tayo dito sa pinaka-busy na street kapag ka umaga. Yung dinadaanan natin. Ito, yung busiest street dito kapag ka umaga. Ay, ang taray yung may pa-monitor pala dito. Pa-LED. Hotel Kaya. Pero yun nga, wala masyadong tao. Baka umulan din. Umulan ba? At least visible yung mga pulis. Obviously, oo nga, may mga pulis na pala kapag ganitong oras. Maganda yun. Ay, ayan, may mga tao sa mga restaurant, resto bars. Ay, eto na, nakikita ko na. Eto na nga. Sige, pumasok tayo isang alley lang. Party tayo. Tignan natin ang mga kaganapan. Nandito yung mga bars. Meron din mga massages. Ang ganda ng kulay, oh. Sky. Ito nga, nandito, mga karaoke. Nandito na nga. Ito na nga yun. And, may mga nagpo-pole dancing. And you know naman, kapag ang mga ganito, nagsisimula to hating gabi. Ano naman dito? Ay! Grabe, oh. Kasi club na club. Club talaga yun. Ay, ito. Hello po. Ito naman, Monrose. Ganda din. Ayan. Ganda din, oh. Ganda ng mga pailaw. Sa dulo po. Sige po. Maraming salamat po. Party. Sige po. Salamat po. Ayan, meron pa daw dito sa dulo. Grabe, puro rito. Naloka kami. Puro talaga mga bars. Hello po. Kere lang naman. Oo. As in, itong alley na to, puro talaga siya mga nightlife tayo. Pero meron din namang mga cafe, accommodation. Diba? Hello po. Sa mga mahilig talaga sa nightlife, grabe, hindi kayo rito mauubusan. Ay, sige. Ang gaganda ng mga ilaw, no? May sari-sari store. Ito, Samgyupbes. Ay, Korean restaurant. Lakad pa tayo. Hanggang sa dulo lang tayo. Ito din, may mga kainan din dito. Tapsihan. May crispy pata. Hello po. Dito pa. Hello po. Okay, dito party tayo. Ito na yung pinakadulo. Diba? Sabi, no? Ang dami talaga ng disco. Dito po. Ating.
May bilyara. Sige po, tignan po namin. Tara, tignan natin. Thank you po. Oh, sila pinagtuturo sa atin. Alatang wala talaga kaming oh. May paano, green carpet. Best natatakot ako dito sa pinaggagawa natin. Pinapasok tayo nila ate. Sige lang. Sabi party-party lang daw dito. Natatakot ako sa pwede nating madiscover. Best ano ba yan? Ba't nasa pinakadulo naman? Big Apple. Ay. Eto. Grabe, sobrang dulo. Ano yun? Ganda. Ang ganda. Ay, oo nga. Maganda nga. Big Apple. Ay, maganda dito. Tapos meron silang pool. So, parang pool bar. Ito. Ang daming lounge. Dito naman tayo. Para siyang pool bar. Ay, I can't imagine. Hello po. Ayan. I can't imagine kapag talagang party-party dito. Ay, may pool nga naman, may bilyar. Ganda. Ayan, nakalabas na tayo. Hindi na tayo pumasok. Kasi itsura namin, mukha naman kami di mag-nightlife. Tignan nyo naman yung dala namin. Tubig. 1 liter ng water. So basta just in case lang talagang ma-nightlife kayo na yung tumuklas dun sa mga papasok-pasukan. Basta guys, ang tip namin, pasukin nyo lahat ng tali na po pwede nyo gusto nyo. pasukin. Yes, and then pwede rin kayong parang bar hopping talaga. Ito, yung pinaka-busy sa umaga. Pero ganitong oras, ito yung mga walang tao. Kasi lahat nandoon nga sa alley. Grabe yung diskuhan dun. At saka mga bars, napakarami talaga. And ano siya? Best, di ba pang siya? All gender. Nakakaloka. Yung for all gender. Ito, samgyup ata ito. Hotpot. Oh, may hotpot din. Ito yung 7-Eleven na ang sarap tambayan. Ito. Kung gusto yung tumambay. 7-Eleven. So, if ever, pala, ganitong oras, wala rin pala halos makakainan. Puro mga bars na pala. Oo. Dito sa lugar na to, ano na rin pala. Yun nga, basta nandun talaga sa loob yung mga kaganapan. And we are back at our accommodation. Wala kaming mahanapan ng kainan. So, gano'n na, nag-take out na lang kami. Bumili kami ng isang buong lechong manok. Kasi sarap naman nung lechong manok doon talaga kanina. And then rice. Guys, dito pala sa lugar na to guys, pag sinabing nightlife, kasi nightlife talaga. Wala dito yung gusto, yung gusto mo lang people watching, yung tambay-tambay lang. Wala dito, kasi nomo talaga dito. Yes, kapag ka sinabing nightlife, yung papasok ka talaga, magdi-disco ka, and then iinom ka talaga. So, ganun siya. So, kamusta ba yung araw natin today? Sa totoo lang eto na-enjoy ko to. Kasi siguro yung first 2 vlogs kasi natin, punong-puno kami ng worries. So, baka may mga times din na mahahalata nyo na punong-puno kami ng worries. Ito kasi, nung nalaman natin na safe naman pala, safe naman yung sa bahay, pati si Dos, nakapagbukas na nga sila ng tindahan. So, ngayon parang, okay, makakapag-enjoy na tayo. Tapos yung mga napuntahan natin today, yung hindi kasama sa mga itinerary natin, na-surprise kami. Kasi which is the gusto din natin, di ba? Yes. And then talagang tambay na tambay lang. And ito talagang lugar na to ng Puerto Galera dito sa Sabang. As in, parang ginawa siya for foreigners. As in, lahat ng kainan for foreigners. Kaya mapapansin nyo, mahal talaga siya. Dapat kayong lumayo para mahanap nyo kung nasan yung mga locals. Bukod sa mga turistang foreigners na yung napansin natin, yung di ba napansin din natin yung mga owners ng hotels, pati restaurant na kainan natin, mga foreigners din. Yes, meron din kami nakainan, Indian naman, di lang namin naipakita. Tapos ngayon lahat ng kinainan natin, mga westerners naman, Italian, yung kanina, Italian pala yung may-ari kanina nung natin ng cafe. So ayan, so kahit po paano, sana na-enjoy nyo pa rin itong vlog na to. Yung stranded natin, kahit pa paano, na-enjoy natin, nagawan pa rin natin ng paraan na maging masaya. Di ba? Magkita-kita ulit tayo sa mga susunod pa nating Trouble Vlogs. Bye everyone!